Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat at ito po, nagbabalik sa inyo ang inyong lingkod na si Danilo Manuel. Ito na nga po ang ating pag-uusapan tungkol kay BP Sara Duterte. Umalis po siya ng bansa at nanood siya ng concert sa Germany. Ayan po, kasalukuyang pong yan ay binabagyo ang ating Pilipinas at binabaha pagkat ang ating Pilipinas ay may bagyo. Pagkatapos tsaka siya umariba ng papuntang concert sa Germany. Nang umuwi ng Pilipinas, ngayon ito na samot-sari ng kanyang mga hinain, mga reklamo katulad ng ating tawag ito, ang ating lugar sa Maynila, may baha, ganyan. Pagkatapos yung sinasabi niyang hindi tama sa paggamit ng budget ng ating gobyerno. Anyway, tungkol diyan na sa sinabi mong budget ng ating gobyerno, na sinasabi mo, nasaan ka ba? Nasaan ba nang ginamit mo yung 25,000 million na budget, saan mo ito dinala sa loob ng 15 days, di ba? Tapos ngayon, nagrereklamo ka. Hindi mo ba naisip na meron kang tungkulin dito sa Pilipinas na sana kasama mo ang ating Pangulong Ferdinand Marcos? Pagkatapos babanggitin mo, hindi tama, hindi magandang tama ang pamamaraan ng paggamit ng budget. Kaya pati ang mga kongreso ay napupuna ka, napapansin ka na para ka bang meron kang tililing, meron kang sinto-sinto. Ano ba naman yan, Vice President? Nasaan ka ba ng bumaba, ng binabaha ang ating Pilipinas? Ang mga tao ay nagkakagutom-gutom na, tapos nagkakasakit sila. Hindi ka malamang tumulong sa ating Pangulo. Puro ka larnyega, tapos ganyan ang iyong hinain, di ba? Kaya siguro hindi ka makadiskarte, no? Kaya ka siguro nag-resign sa bilang isang DepEd secretary. Yan ang gagawin mo, gusto mo maglarnyerda, di ba? Para kang si Kawatan, wala ka sa hulog. Alam mo, sa totoo lang, ikaw hindi ka nagtatrabaho, buti pa si Risa Hontiveros. Kung akong papipiliin, si Risa Hontiveros tsaka ikaw, maaaring hindi kita iboto dahil ikaw wala kang ginawa, kundi ka simula nang ikaw nag-resign sa DepEd, puro ka na ngayong puna, di ba? Puro kasi puna, samantalang ang ating Risa Hontiveros talagang tumatayo siya, lumalaban siya, di ba? Kahit nasabihin ni Kibuloy na ito'y babaeng hiwalay sa asawa, ganyan-ganyan, marami sinasabi kay Risa Hontiveros, pero nasaan na ngayon si Risa Hontiveros? Nakatayo siya, samantalang si Kibuloy ay namamayagpag sa kanyang mga krimen na ginawang kasalanan, di ba? O, anong masasabi mo ngayon kay Kibuloy? Si Kibuloy, hinahantin na ngayon ng ating mga PNP sapagkat siya ay talagang meron siyang kaso, smuggling, rape, namumulit siya ng bata, money laundering. Ngayon, nasaan na siya? O, di ba? Ngayon, mabuti nga sa kanya at ganyan na nangyari sa kanya at hindi na siya makatatakas pa. Pero ganun pa man, ang kanyang kampo ay napapaligiran ng mga PNP, tapos namataan ng mga military, mga kapulisan na siya ay tumakas. Sige lang, takas pa, Kibuloy. Ewan ko lang kung saan ka pupulutin dahil ikaw ay ang iyong mga account ay naka-close na. Ewan ko lang kung meron ka pang ipasweldo sa mga tao, di ba? Di ba, Kibuloy? Ang sarap ng buhay mo, di ba? O, hindi ka na nagbabayad ng tax. O, di ba?
Pagkatapos ganyan pa yung mga sasabihin sa ating Pangulong Ferdinand Marcos na naggaganon, nagda-drugs. Ngayon, nasaan ka na nga? Ewan ko lang, sige lang. Yung mga vlogger mo, wala kang pasusweldo. At ang iyong mga KOJC, wala kang pasusweldo. Alam ko, ang gagawin nila, ituturo ka nila kung saan ka nararoon, kung sakasali man, ikaw ay maubusan ka na ng pera, di ba? Once na ikaw ay wala ka nang ipasweldo, ituturo ka na nila, mas lalo na si Jay. Nako, yung mga vlogger, yung mga kasama mong vlogger, sigurado yan, mangyayari yan pagka sila ay nagkaubusan na ng pera at nagutom na sila, sure, ituturo ka na nila, di ba? Pero, tandaan mo, Kibuloy, nasa iyo pa rin ang pasya at nasa Pangulo pa rin ang pasya sapagkat hinihintay ka na nila. Ewan ko lang kung hindi ka magutom. Totoo yan. Pagka ikaw ay nagutom, wala mangyayari sa iyo. Magugutom ka at wala ka nang ipasusweldo. Sigurado ang mga tauhan mo, yung mga vlogger mo, ituturo ka. Lalo-lalo na si Banat Bay. Isa pa yan. Isa mong tauhan. I'm sure, pagka yung 10 million at wala ka na pasusweldo, sure, ituturo ka nila para yan ang maggamit nila ang perang yan dahil ikaw ay pugate. Di ba? Ano ngayon say mo, Kibuloy? Wala ka nang mapupuntahan pagka ikaw. Sige lang, tumakbo ka na hanggang sa maubos ang iyong gas. Siyempre, pagka ikaw naubusan ng gas, bibili ka ng gas, saan ka kukuha kung ganyan? Wala ka nang ma-withdraw pera dahil ang lahat ng iyong mga asset ay naka-close na. Di ba? Kung sakasakali mang ikaw lumapag, I'm sure sana'y mangyari naman lumapag ka sa gitna ng dagat, doon ka tumirik para ikaw ay mabulusok na doon, na doon ka talaga makakainin ka ng mga pating. Di ba? Kung wala ka na bang gas, siyempre, lalamunin ka na rin ng mga pating, mga isda. Ewan ko lang kung di ka isuka ng mga isda dahil ikaw maasin, maalat, masama kang tao. Dapat lang yan na makuha ng bangko, maklose ang iyong bangko sapagkat ang iyong mga gawain ay puro masasama. Kung saan ka gumawa ka ng masama, talagang gagawin ng paraan ang court appeal kung paano kanila patataubin, di ba? Sige pa, takbo pa, tumakbo ka pa, Kibuloy. Paano po, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Sana po ay paki-like and share at paki-subscribe po ang aking YouTube channel at pakipindot po ang icon button para po lagi po kayong updated sa aking mga balita. Maraming salamat po. Bye-bye.